Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumusta kayo lahat dyan, mga followers, viewers, kabayan ko, kabayan DJ Makulit. Dito na naman ako ulit, may isa na yun. Mauna ko lang mabas, nasa bahay pa siya kasi may ginagawa ng topi ng mga damit. Kasi pagdating niya, yung mga damit kahapon naglaba ko, siya ang tagtupi para hati-hati ang trabaho. Pero nagmessage siya kanina, on the way daw siya. Tingnan natin na kung ilan minute pa pupunta dito kasi malapit lang ang bahay. Diyan lang ang bahay. O tingnan ako ba. Paikot muna ako ha. Diyan napakita ko sa inyo yung bahay. Yan. Ayun, nakita niyo yung sa likod ko na malaking building diyan. Yan ang bahay namin. Kaya malapit lang, baka 5 minutes lang nandito na siya siguro, or 3 minutes, hindi ko alam. Kanina pa yung nag-message eh. Nagantayin natin siya kasi may sinasabi daw galing sa Pugo, Ballesteros, Cagayan. Tingnan natin kung ano yun ha. Maglakad muna ako konti-konti, baka nandyan na siya. Tingnan natin. Ay, nandyan na. It's coming. Sabi ko na nga ba sa inyo eh. Malapit kasi ang bahay, hindi masyado malayo. May konting tao din nagtambay dyan sa likod ko kasi medyo malamig dito. Mainit kasi na yun, panahon na yun pag nandun ka sa may mga building. Kasi dito sa may tubig, sa may Dubai Canal or Creek, medyo malamig. Kaya tambay mga sila. Assalamualaikum. Kagarating mo, anong gawa mo sa bahay? Wala, tumambay. Magsalam ka sa na. Salam to everyone. Kumusta po? Oh, may nagsabi ka nung sa message mo kanina sa akin. Sabi mo may nagsasabi doon sa Pugo, Ballesteros, Cagayan. Nakipag-video call ako sa doon sa bahay. Kasi nandun lahat yung mga pamangkin, nandun yung mga kapatid ko. Ay, wala pala yung Tagalawag, mga pamangkin lang pala. So ngayon, nakipag-video call ako doon, mahinang signal. Pero nakausap ko yung tatay ko. And then siya, sabi niya nangumusta siya, and then sabi niya nandito lahat yung mga apo ko, sabi niya. Ang ingay-ingay ngayon ng bahay. Yun ang gusto niya eh. Oo, yun kasi mahilig siya sa mga bata, kaya marami kaming magkakapatid eh. Mashallah. Patagdag na. Ngayon, sabi niya si Jamila yung pinakabunsong pamangkin ko ngayon sa kapatid kong pangatlo. So, andun siya. Ilang months pa lang, magwa 1 year sa September. So, parang na siya, sobrang ingay na niyang bata. Ganun. So, yung mga ganung ingay ng bata, yung tatay ko kasi, masaya siya. Masaya siyang may mga bata sa bahay, ganun. So, ngayon, sabi niya, ikaw na lang yung wala dito, kayo na lang yung wala dito, sabi niya. At saka, apo na lang sa'yo ang wala, sabi niya. Inshallah, mag-antay tayo, mag-dua tayo. Na-hurt ako dun Hindi naman na-hurt, pero sabi ko lang sa kanya, wala tayong magagawa, wala pa eh. Tapos tinanong niya kung kumusta na ba, or yung bang health ko din, kinumusta niya kung ano ba. So sabi ko lang, okay lang naman yun. Yun lang naman. Pero parang iniinggit niya lang, saya-saya dito. Tapos sinabi ko din na mag-ipon-ipon lang daw kami at baka sakaling babalik ulit kami dyan kasi ayaw ni Sala na bumalik at umuwi ng Iran. Ayaw niya mag-stay doon, sabi ko. Tapos natutuwa din naman siya na gano'n. So, yun lang. Yun. Tapos kinausap ko din yung mga iba kong at okay naman silang lahat. So, yun, support din sila. About naman kasi sa sa pagkakaroon ng baby, kahit 13 years na kami, maraming nagtatanong din, o maraming nasasayangan na wala pang Filipino Iranian daw.
wala pa kaming lahi. So, May lahi tayo, Chris mo. what I mean, lahing, Yun, ginawang, wala bata ba, baby ba, na ano. So, parang ang dami-dami ding mga naging nakilala namin na nasasayangan na wala pa. Meron naman na sana, kaso lang, talagang sobrang sensitive na. So, pray lang. At meron pa namang time, inshallah. At magkakaroon din. Magdua din kayo sa amin mga kapatid na Muslim dyan. Magdua kayo para magkaroon kami din anak, inshallah. May mga nagjo-joke, may mga basta may mga naririnig ako at the back noon sa Pilipinas din na ganito ganyan. Siyempre masakit sa akin yun. So sana, pero binabaliwala ko na lang yung mga yun. Sabi ko, bahala na si Allah kailan niya bibigay or magbibigay or hindi. Totoo yun. Totoo. Wala tayong magagawa. Nasa kanya. Nasa kanya yun eh. Siya lahat ang ang nakakaalam para sa amin. Tama. 100% sama ako sa'yo dito. Sinabi mo. So, ito naman. Ito katabi kong to. Na asawa ko. Ano na naman nakita mo sa buti naman at alhamdulillah at talagang nakakaintindi rin siya. Naintindihan niya yung situation namin na gano'n na wala pa. At yun, yung nagpapasalamat ko sa kanya kasi hindi katulad nung iba na baka kung iba yung naging asawa ko siguro tapos wala pa, baka iniwan na ako or what. Diba? So, yun. At isa kasi ang dagdag ko dito sa sa sabi mo. Hindi lang kasi yung isang kasal pag walang anak dapat hiwalay, hindi yun. Kasi hindi hanggang sa kamay mo okay lang gawin mo, pero pagdating sa dito sa anak na hindi sa kamay mo, na kahit anong ginawa mo, kahit anong doktor ang pupuntahan mo, kahit anong gamot ang pinagamot sila sa'yo, hanggang ayaw nang nagbigay si Allah, wala kang magawa. Kaya wag nyo isira yung pamilya, wag nyo isira yung kasi pag halimbawa hindi lang sa amin kahit sa iba na mga ganitong couple, wag nyo hiwalay yung babae kasi kawawa siya. Iiwan mo yung babae na yun nung bata siya, kinuha mo, tapos na yun pag alam mo na hindi makakaroon ng anak, iiwan mo siya. Pangit yun, ayoko na yun, ayoko talaga ganyan. There's a time talaga pa rin na naiisip ko, especially yung nung nakunan ako, nung nakita ko siya 3 months na siya, meron pa rin yung time na naalala ko kasi first time kong ilang beses na akong nakunan, pero yung nakita ko yung bata na kompleto yung katawan, kompleto na yung katawan niya nung nakunan ako, yun yung isang napakasakit kasi malaki na siya tapos hindi sa'yo yun nawala pa. At saka nung 1 month lang na nawala yung mga nakaraan, hindi pa masakit, pero nung nakita ko yung buo na siya, yun napakasakit na. So hanggang ngayon hindi ko pa rin siya talaga makalimutan. Pero hindi mo alam kasi baka yun ang magiging susi mo pa pong papasok sa paraiso, kasi nag-antay sa atin yung sa kabilang buhay. Hindi natin alam kasi yung pag ganitong situation dapat magtiis tayo, magdua pa rin tayo para mabigay si Allah iba sa atin. Hindi lang yun at saka nag-antay talaga siya sa atin sa kabilang buhay. Inshallah magiging susi natin pumasok sa paraiso. Amin. Amin. Kaya wag ka masyadong maisip na tayo lang ang walang anak. Marami ko din kilala na walang anak. Siyempre, mas matanda pa sila sa atin. Hindi, okay lang, alam ko na yung situation mo, pero wag masyado i-stress. Sinasabi ko din sa kanya na mag-asawa siya ng pangalawa. O kaya na naman pumapunta ka na naman sa dito sa o kaya mag-ampun na lang kami. Ayaw naman niya. Ayaw gusto kong sariling anak talaga. Ayaw kong kukunin ng anak na iba. Hindi ko gusto yun.
Gusto talaga paalaga ko yung anak natin, hindi anak ng iba. Yun, ilang beses ko na yun tinanong sa kanya pero ayaw pa rin talaga. At yung mag-asawa siya ng iba, baka gusto niya talagang magkaroon ng anak talaga. Hanggang ngayon, kung ano yung sagot niya noon pa, yun pa rin yung sagot niya hanggang ngayon. So hindi pa rin nagbabago. May nag-offer din sa akin noon, meron isang kapatid na Muslim, ayaw niya yung anak, nasa tiyan pa noon, sabi niya, kayo na lang kukunin, sabi ko, hindi ko gusto yung ganyan. Yes, hindi pwede. Hindi pwede. So ngayon, ako din naman, ayoko din naman ng ano. So, yung mga pamangkin ko na lang, yung mga inaano-ano ko, binibigyan ko ng mga... Parang anak mo din sila. Oo, binibigyan ko ng mga regalo. Minsan, kapag meron ako, especially kapag nung nasa Iran ako, nakakapagpadala ako ng mga package, mas inuuna ko silang bilhan ng kung ano-ano, ganun. So hanggang ngayon, ayun, sana makapagpadala ulit ako someday. At yun namang pinakamaliit na ulit yung mabigyan ko. Inshallah. So, hanggang... sila na lang yung pinagtutuunan ko ng pansinistan na wala pa kami bilhin. Hanggang dito na lang tayo. Dito na lang po ulit about sa aming buhay, mag-asawa. Bukas ulit, inshallah, ibang istorya. Story na naman. Maraming salamat po. Bye. Kodapes. Maraming salamat sa inyo lahat. Paki-share, follow, at saka subscribe our YouTube channel. And click the notification. Thank you. Thank you. Bye.